Sa bawat bundok, sa bawat dagat, pamana ng ninuno'y walang katulad. Buhay na kultura, yaman ng lupa, sa bawat kamay ng magsasaka at mangingisda. Ito ang tinig natin ang ating Abay-Yahawa at binabati ko natin lahat na kapatid natin sa buong bansang Upir na tunay at kasamang pinili sa panahon ngayon. Ganon din ang ating mga kapatid sa overseas, sa abroad na nakatunghay po sa atin via Zoom at ganon din sa Facebook Live. Isang karangalan para sa atin muli na tayo po ay mag-aral ng sa Torah tungkol po sa mga sulat ng ating mga ninuno, the Greek Patriarchs, mula sa 12 lahi o lipi ni Jacob Israel. O hango sa sulat ni Levi, for the testament of the 12 Patriarchs of the house of Israel from the tribe of Levi. So pangatlo na anak ni Jacob Israel ang pag-uusapan natin sa araw ng Sabat na ito. Sa pagsasaliksik ko, medyo mahaba, mabot ito ng 19 chapters po ang The Testament of Levi. At nakikita ko na mas mainam kung hatiin sa dalawang parte. Ang unang parte ay yung tungkol sa foundational facts and truth of the calling of Levi to be a kahan of Abay-Yahawa forever and ever. At bakit siya pinili? Paano siya pinili? Paano nalalaman ang kanyang pagkapili? Ganun din, on the second part naman is yung mga admonitions, warnings, and advices po ni Levi. Kaya minarapat ko na ihiwalay na lang at ito po ay ibibigay ng ating susunod na Sabbath speaker. Hindi ko alam kung sikahan yun o sikahan Philip. Dahil yung ating ibang kahan, Jacob, ang kinalan talaga ako ngayon ng maraming usok mo. Hindi ko alam kung iyak ako sa mensahe o iyak ako sa puso. Pwede bang umusog kunti mga kapatid kung mararapatin po natin? Kung magaano ang naging kalapasan sa isang artist. Mula sa previous topic, from the previous topic, Kahan Primo, Kahan Felix, and Kahan Colette talk about the testament of Reuben and Simeon in the past few Sabbats. We learn about the mistakes the first two sons of Jacob, Reuben and Simeon, have made when they warned their children before they die, how they suffer from such a mistake, their determination to repent, and their desire that their children should not do the same thing. In contrast, so mapansin natin in contrast, kasi medyo may pagkakasalan yung dalawang unang magkapatid. In contrast to the first two siblings, Levi, kung ano man ang pronunciation, Levi or Levi, okay, Levi or Levi is the third son of the Kahanim who is an heir of righteousness. So hindi katulad sa kay Reuben at sa Simeon, may mga pagkakamali, may pagkakasala sila. Si Levi o Levi, naiiba po siya dahil siya po ay namumuhay ni isang mabuting anak ni Jacob Israel. Sa Tagalog, sa managaang pangiling, tinalakay ni na Kahan Primo, Kahan Felix, at Kahan Colette ang testamento ni Reuben at Simeon, kung saan natutunan natin ang mga pagkakamali ng dalawang nakakatandang anak ni Jacob bago sila namatay. Binalaan nila ang kanilang mga anak tungkol sa kanilang mga naging kasalanan, kung paano sila nagdusa dahil dito at ang kanilang taimtim na pagsisisi. Ipinahayag din nila ang kanilang hangaring hindi na ito ulitin ng kanilang mga anak. Sa ating paksa ngayon, pag-aralan natin ang tungkol sa ikatlong anak ni Jacob na si Levi, na gaya na sinasabi ko niya. This is the first part, which is the foundation of his calling by Abay-Yahawa, that his bloodline will be the Kahanim of the kingdom of Israel. And the second part will be discussed in the next Sabbath, which are the advices and warnings that he gave to his children prior to his death. Mga payo, mga
admonitions niya sa kanyang mga anak bago siya mamatay. That will be in the second part. Okay? Tatlong parte naman yung ating ipipresent na yun. Una, yung background, kunting background ni Levi o Levi. Ano ang kanyang mga dream o vision at saka yung pagiging ear niya sa kingdom. So, ang maikling talambuhay ni Levi o Levi, ang panaginip ni Levi at ganoon ang tagapagmana ng kahangin. So, dito, here we will understand sino si Levi, paano natin siya makikilala, at paano natin maintindihan yung kanyang lahi na may pangako ang Aba forever and ever. At yung mga responsibilidad na kaatang sa balikat, take note, sa lahi ni Levi. Okay? Second sons, according to all that they should do and what things should befall them until the day of judgment. He was sound in health when he called them to him, for it had been revealed to him that he should die, and na tatalakay natin in the succeeding part of the presentation. So just like his other brother, Levi called upon his children to give blessings and a warning, admonition and advice regarding the things to come. Isang magandang karanasan, no? Tayo ba ay naranasan natin na nararamdaman ng ating mga magulang, ating tatay na sila na ay lilisan na sa mundong ito o sila papanaw na? Okay? Ang iba, excited lang sa sasabihin na ang lupa na yan, kay ano yan, kay Lunsyo yan. Itong kabilang parte ng Gabong Bundok, kay Felix yan. So yun hinintay ng mga anak siguro. Pero dapat ang ating excitement kung sakali mang magbibigay ng last na message ang ating mga lilisan na magulang ay yung mga magagandang payo. Paano magmamahalan? Paano hindi namatay nung nanay at tatay, nag-aagawan na sa lupa eh. O hindi na sinunod na sinabi, itong lupa nito kay Leoncio, itong kabila kay Felix. Si Primo, mayaman na yan, huwag na natin bigyan. So dapat pinapakinggan ang sinabi ng magulang. Okay? So yan, dapat i-respect din, no? So ang maikling talambuhan ni Levi, Kabanata 1 o 1, ito ang sipi ng mga salita ni Levi, Levi. Nang ipatawag niya ang kanyang mga anak, pagkat nahayag sa kanya na siya ay mamamatay, at nang sila ay nagtipon, sinasabi niya ang kanyang mga mensahe at ng paalala. In chapter 2, sinabi, Levi was born in Haran, and I came with my father to Shechem, and I was young, about 20 years of age, with Simeon, I wrote vengeance on Hamor for our sister Dina. Kasi alam natin yung pinto, diba? Napastangan, dinidefend ng mga taga-Shechem sa Hamor ang kanilang kapatid na si Dina. Okay? In Tagalog, ako si Levi, pinanganak sa Haran, at kasama kung dumating ang aking ama in the 40th year of my life. And since his mother bare him with difficulty, I called him Merari. That is my eagerness, because he also was like to die. Nahirapan, imagine yung 25 years old, nasundan na panganak, 40 years old na. So, 15 years na nakapahinga yung ganyang reproductive system, kaya nabuntis ulit na siguro nahirapan, okay? Ang pagkakaroon ng asawa while still very young is because of the advice of his grandfather, Isaac. Si Isaac po, ang grandfather niya nag-advise niya, Dong, may tinapis ka na doon, habang bata pa, mag-asawa ka na. Dahil natin sa libro, ay utoy, ikaw ay, ikaw na kayo 20 anos na, ikaw na nalay mo, asawa na. So yan, so mag-inyo na ka doon, kaya pwede natin sa nagkato. Para wala tayo na yung mga problema. So that's the advice of his great-grandfather Isaac. And the wisdom is that to avoid, take note mga kapatid, yung mga young ones yan, di ba na ako nakatingin kay JM, kay Joshua, Stephen, sa Leonard. Ang ibig ko lang sabihin, nagsabi kasi dito ni Isaac,
to avoid fornication. At kapatid, ilang libong taon nakalipas, sinabi ni Isaac, at kasama po tayo kasi bloodline man tayo, lahat tayo. Para daw maiwasan ang fornication. Hindi daw. Hindi sila daw. Para maiwasan ang fornication. Hindi tulad ngayon na mayroong iba. Late na mag-asawa, ano mo parinig dito? Naisip ko lang kung isulat. Bakit? Sa dahilan nila ay gusto na nila mag-establish ng kanilang sarili sa kabuhayan nila at maging successful muna financially. Although wala naman balik doon, pero kung alam mo na sa sarili mo yung medyo weak ka at baka mag-lead into fornication, so better gayahin natin si Bibi ayon sa payo ni Isaac. So I think we should learn a lesson from this part para sa mga young ones natin. Mga mag-asawa natin, ako na mag-asisip. Ang sinisip ko lang yung payo ni Isaac doon sa ano. Matili mo, kahantilis, kahantil, kanlok, yung linyada yung mga isusuling na isyo dito. At ang ating mga libita, hindi na magawa sa tipol ka. Okay. Sa Tagalog, kaya nang ako ay nag-asawa, ako'y 28 taong gulang. At ang pangalan ng ating asawa ay si Melka. At siya ay nagdatang tao at nagsilang ng isang anak na lalaki. At tinawag ko siyang Jersam. Sapagkat tayo ay may mga dayuhan sa lupa, sa ating lupain. At isinilang si Kohat na 35 taon ng aking buhay sa pagsikat ng araw. Okay? Sunrise. Siguro ba alas 6 siguro ito. Mga 5:45 gano'n. At ibinganak siya sa akin ang pangatlong anak na si Merari sa ika-40 taon ng aking buhay. At dahil sa hirap ng kanyang panganak, tinawag ko siyang Merari na nangangahulog ang aking kapaitan sapagkat muntik na rin siyang mamatay. Ayan ang sinabi niya. Okay. In chapter 12, still background rin po ni Levi ang pag-usapan natin. Kunti, and Jersam took a wife, and she bare to him Lumnai and Zini. And the sons of Kohath, Abraham, Issachar, Hebron, and Uzziel. And sons of Merari, Muli, and Moses. Ibang Moses yan ha. And in the 94th year, Abraham, Abraham na babet na, Abraham na anak ni Kohath, yung kanyang anak, and in 94th year, Abraham took to David, my daughter, to his wife, for they were born in one day, he and my daughter. Hindi, kung tutusin, sabi niya yun, inasawa sa inyong episode. So, kung may plan tayo, sabi niya yun. Okay? O sa seniority ng bloodline, okay? 8 years old was I when I went into the land of Canaan. And 18 years when I saw Slews, Shechem, and 19 years I became Kahan. 19 years. And 28 years I took a wife, and at 48 I went into Egypt. So yung, kita nyo, 19 years old po siya naging kahan. 28 years po siya, 20 years old siya na nag-asawa siya. 40 years old siya na napunta doon sa Egypt. Doon sa kanila Joseph. Okay? At doon na rin po yung pinanganak yung kanyang panaturan ng mga seminary. Okay. So dito, dito natin makikita yung age timeline ni David. David yung pagkaroon ng pagkarating o pagkapuntahan nila doon sa Egypt ay napapansin ko, nakita po natin dito. At nauna pong namatay si Joseph kumpara kay Levi, kay Reuben, at saka kay Simeon. So maging sa time ni Simeon at sa kanyang habili, naunang namatay si Joseph. Mapapansin natin doon sa Testament of Simeon, naunang namatay po si Joseph. Dito naman sa Testament of David, nauna pong namatay si Joseph. Yung para po si Joseph na namatay. Okay? So in my 180 years, 180 years old po na namatay si Levi, nauna na pong namatay sa kanya iba si Joseph. Okay? So
So in Tagalog, at si Jersam ay nag-asawa at nagkaanak siya ng dalawang lalaki, sina Lumni o Lumni at Semi. At ang mga anak ni Kohat ay sina Abram, Issachar, Hebron at Uzziel. At ang mga anak ni Merari ay sina Muli at Moses. Sa ika-94 na taon ng aking buhay, pinakasalan ni Abraham ang aking anak na si Jochebed sapagkat sila ay isinilang sa parehong araw. Okay. Ako ay 8 taong gulang na pumasok sa lupain ng Kanaan at 18 taong gulang na patayin ko si Shechem. Sa 19 na taon ako ay naging kahan at